So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito malupit to. Oo. Kasi nga po, itong si Michael Yang. Kilala niyo ba si Michael Yang? Yung advisor po ni Digong dati. Ngayon po ay iimbestigahan po siya sa Kongreso, sa House. So, tungkol saan? Tungkol po sa droga. At mga kababayan, alam naman po natin na itong si Michael Yang po ay malapit po na kaibigan ni Digong. So ang nakakapagtaka dito, kung si Michael Yang po ay sangkot nga po sa ganyang klaseng mga gawain, especially nga po sa droga, bakit hindi niya pinatokhang? Di ba bakit hindi niya pinatokhang? O so ngayon na, basahin natin tong report na to, no? Ito balita lang din to kanina. So sabi dito, no, House panel to invite ex-Duterte advisor Michael Yang to inquiry on Pampanga drug hole. So mga kababayan, ito po yung tungkol sa nahuli nga pong warehouse sa Pampanga, sa Mexico, Pampanga. At bukod nga po dyan mga kababayan, si Michael Yang din po ay parte din po at sinasangkot din sa Parmali na pumalo ata ng 10 billion, no? 10 billion o 30 billion ata, no? Yung nawawala po sa pera ng taong bayan. I mean, 30 billion yung nakuwang deal, 10 billion po yung nawawala sa kaban ng taong bayan. Ayun ang pakakaintindi ko, no? Oh. So ngayon mga kababayan, tulad niyan, meron DDS na engot diyan, 'di ba? Kita mo yung mga sagot ng mga DDS, 'di ba? Di kayo magpatokhang, bakit pulis ba kami? Sana kung magko-comment kayo ng ganyan, sana yung may logic. Pulis ba kami? Kami ba yung kami ba yung gagawa ng batas para magpatokhang? Kita nyo, engot. 41 billion, no? 41 billion deal, at least 10 billion ata nawawala. Parang ganun, no? Okay. So ngayon mga kababayan, ito nga po si Michael Yang. Di ba? Tropa Pits! Alang yan na yan. Kailan ka ba kukunin ni Santa Claus, Tropa Pips? Ang dami pong naloko ni Digong. Diyos ko. Ayan, no, isipin mo, magpapatokhang ka, 'di ba? War on drugs. Tapos yung papatigok mo lang naman pala mga masang Pilipino. Mga masang Pilipino na majority na bumoto rin kay Digong. Itok-itok. Hindi nga, 'di ba? Ngayon ito para mas maganda. So, ito, no. Sabi dito, The House Committee on Dangerous Drugs will invite Michael Yang, former economic advisor pa pala, no? Chinese economic advisor mo? Chinese yan eh. Hindi naman Pilipino yan eh. Ay nako. Paano naging economic advisor mo? Chinese yan. So kapag Chinese yung economic advisor mo, ibig sabihin nun, yung advice sa'yo, pabor sa China. Sabi dito, no, The House Committee on Dangerous Drugs will invite Michael Yang, former economic advisor of former President Digong, who linked to 3 billion shabu seized in warehouse in Pampanga last year. Okay. So committee chairperson in Surigao del Norte, Robert Ace Barbers, said Yang, who was reportedly the financier of the controversial Parmali, will be invited to the next hearing. Will the schedule yet to be set? Yan. So, wala pa palang schedule eh. Malapit na po mag-recess po yung yung Congress ngayon. Sa May 24, recess na naman sila. Ang dami niyo pang gagawin. Paano pa yung gentleman's agreement? 'Di ba meron pa silang gentleman's agreement na 'di ba, na hearing. Ipapatawag doon si Roque at saka si Panelo. Tapos meron pa nito. Kaya pa ba? Kaya pa ba ng oras ninyo? May 24. May 24, pahinga na naman kayo, di ba? Sabi dito, continue, no? During previous hearings, it was revealed that Empire 999, tandaan nyo yan kung ano yan Empire 999. The owner of the warehouse where 3 billion shabu was stored is owned by Chinese national who also have ties to other shell companies. Some of these individuals have been previously implicated in questionable transaction during the Duterte administration. So yung Empire 999 po na yan, saan ba yan? Ito yun eh. Ito po yung sa Subic pala to. Sa Subic.
Oh, ito yung na-raid noong October 9, 2023 ito na balita. Okay? SBMA Chief Empire 999 pipigain sa smuggling. So meron pang smuggling pala, no? Oh, may smuggling na, may droga pa. Lupit talaga ng mga tropa ni Digong, no? Oh. So, ipapatawag ng House Committee on Dangerous Drugs ang administrator ng Subic Metropolitan Authority, SBMA, at ang may-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga. So, ito na nga yung 3 billion. 3 billion na shabu, no? Okay. So, ito yon. So, kinoconnect dito si Michael Yang. So, bakit ba kinoconnect? So, sabi dito. Okay. So, this matter has now gone from simple illegal drug smuggling to a national security concern. We need to establish the link between these companies and Michael Yang, the financier of Parmali. It is not as simple as it seems. These personalities and their interests are so intertwined and intricately woven in an elaborate multi-layered company. So, ibig sabihin pala, no, pag titingnan, imbestigahan, yung mga kumpanyang hawak po ni Michael Yang, dito po sa Empire 999. Okay. So mga kababayan kasi, kung maalala po natin, kasama po si Michael Yang sa sinasabi nga po ni Las Cañas na na sangkot sa droga. Oh. So may mga tao po kasi na hindi naniniwala kay Las Cañas. Hindi ko naman kayo masisisi, 'di ba? May mga nagsasabi na ay si Las Cañas fake news naman 'yan. Hindi naman totoo 'yan. Okay lang, sige, kung opinion niyo 'yan, okay lang 'yan, walang problema 'yan. Pero tandaan natin mga kababayan na yung statement po ni Las Cañas umabot po hanggang ICC. 'Di ba? Umabot po hanggang ICC. So meron po siyang sworn statement at meron po siyang tawag nito affidavit. Oh, meron pong affidavit itong si Las Cañas sa ICC. So tinanggap po ito ng ICC. So doon sa mga nagsasabi na wala peke yan, sa tingin ko, yung pagtanggap po ng ICC sa kanyang affidavit, para sa akin, malaking puntos na po yun para masabi natin na credible yung sinasabi ni Las Cañas. Oh. Kaysa naman kay Maharlika. Si Maharlika puro ngaw-ngaw. Oh. Pero hanggang social media lang. Si Las Cañas hanggang ICC umabot. Oh. So ngayon mga kababayan, ang sabi dito, no. Okay. Ito yung tungkol kay Michael Yang, no? Okay. I always saw Michael Yang outside the canned fish factory when we talk about the extortion of the traffic police in the Toril area. If their delivery vans, okay, to the Toril Fishport, Las Cañas, told Montalban, we delivered to the Toril Fishport more than 3 times, it was all drugs. Yun. So, ibig sabihin, nasabi nga po ni Las Cañas, so nakakausap niya raw po si Michael Yang para po sa extortion or pag-bribe para po makapasok po yung droga. So, ang tanong dito mga kababayan, ito malinaw na kasi mga kababayan eh. So, kaya talaga nag-conduct ng tokhang si Digong para po takutin po yung taong bayan para sumunod sa kanya. Ganun ang nakita ko eh. 'Di ba? Ay, yung presidente natin pumapatay. So, papakabait ako ngayon. So, tinanim po talaga ni Duterte sa mga Pilipino is takot. Matakot kayo sa akin. 'Di ba? Kung hindi, kahit hindi naman kayo pusher, ipapatigo ko kayo at sasabihin ko na lang na tokhang kayo. 'Di ba? So, ngayon mga kababayan, and then continue natin. Sabi dito. Okay. So, dito mga kababayan, actually napanood nyo na to. Ito po yung video na pinagtatanggol po ni Duterte si Michael Yang. So ito regarding ito sa Parmali. So mga kababayan, inamin po talaga ni Digong dito na matagal niya ng kaibigan si Michael Yang. Yun naman pala, matagal mo na palang kaibigan si Michael Yang, bakit hindi mo pinatokhang? Walang iya ka, puro mahihirap lang yung biktima mo. Walang yan to. Kapal ng muka. Sabi ni Digong kay Michael Yang, has been in business here in the Philippines for 20 years.
Nag-umpisa yan dito sa Davao. Akala ko ba we are inviting investors? That's why I went to China several times to ask them to help us. Investments, yung pera nila, ibuhos mo nila dito para magkaroon tayo. Ako ang nag-utos kay Doke. I want it done immediately. Sabi ko sa kanya, So ibig sabihin nun mga kababayan, 20 years niya na palang kilala si Michael Yang. So ibig sabihin nun, 20 years na rin pala kayong partner sa droga. Hindi nga, di ba? Ayan eh. Ayan, lumalabas eh. Michael Yang, 20 years na kami magkaibigan yan. 20 years na rin kaming partner sa droga. Tang inumin mo. Wag Milo. Walang yan na yan. O nag-invite ka ng investment, tapos yung investment naman pala, o di ba? White powdery substance. Ay, nagluloko tayo dito, no? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, dyan po sa 1,600 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito, na pag-invite nga po ni Robert Ace Barbers dito po kay Michael Yang. So kayo ba, naniniwala ba kayo na itong si Michael Yang ay sangkot talaga sa droga? So, di ba? At ngayon mga kababayan, ang question kasi dito, kung totoo naman talaga, at alam ni Digong yung kalakaran ni Michael Yang eh. Ang tanong dito, bakit hindi niya pinatukhang? Di ba? Yan, no? So yun mga kababayan, so pag-comment lang po sa baba, pinabasa ko po lahat yan. No? So thank you po mga ka-Streetwise, no? And then next topic po tayo. Okay?